Alright mga kapatid, mukhang napapasunod na ni US President Trump ang China mga kapatid at umaayon sa kanyang kagustuhan ang mga nangyayari. Dahil kinumpirma mga kapatid ni US President Trump na tumawag na sa kanya at kinausap niya ang mga matataas na opisyal ng China upang mapag-usapan ang mga lumalalang tensyon sa usaping kalakalan. Kung naaalala ninyo mga kapatid, naglalaban itong dalawang bansang to ng pataasan ng taripa. At tila baga sumuko na dyan ng China at i-ignore na daw nila mga kapatid kung ano pa ang ipapataw ng Amerika na taripa sa kanila mga tol. Kasi kung natatandaan ninyo, di ba nasa 145% na yon. At gagawin pang 245% mga kapatid o ginawa na nga atang 245% mga kapatid di ba? So ngayon panoorin natin tong balitang ito mula rito sa Net25. Alamin natin kung ano ang nangyari sa pakikipag-usap ni US President Donald Trump sa mga opisyal ng China mga kapatid Mukhang naisahan niya mga kapatid at hindi tumagal ang China sa gerang to. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin tong balitang to mga tol. Kinumpirma ni US President Donald Trump na nag-usap na sila ng mga matataas na opisyal ng China patungkol sa namumuong trade war sa pagitan ng dalawang bansa. Patuloy kasing nagpapataasa ng reciprocal trade tariff sa isa't isang Washington at Beijing. Actually, huminto na ang Beijing o huminto na ang China doon sa 125% nila. Diba? At ang sabi nga nila, hindi na daw nila papatulan ng Amerika sa trade war game ng Amerika mga kapatid. So ang gusto ng Amerika is ang China mismo ang makipag-deal sa kanila, hindi sila ang makikipag-deal. Sabi nga gano'n ng White House nasa China na daw ang bola. So eto na nga, mukhang nagsisimula ng tumawag ang mga matataas na opisyal ng China para makipag-usap na sa Amerika. Ayon kay President Trump, ilang ulit tumawag ang gobyerno ng China sa tanggapan ng Washington na nagbunga sa maayos na pag-uusap ng magkabilang panig. Have you ever talked directly to President Xi? I don't want to say that. Oh, It's just not appropriate. But you're speaking. Sorry. Has he called you directly, President Xi, or reached out to try to facilitate a conversation? Well, you'd think it was pretty obvious that he has, but we will talk about that soon. So ayaw niya pang sagutin kung nakausap niya ba ng direkta si Xi Jinping. Mga kapatid, hindi daw appropriate, sabi niyang gano'n. Pag-uusapan din yan sa hinaharap. It's not that important because honestly, we're going to have a deal. I believe we're going to have a deal with China. And if we don't, we're going to have a deal anyway because we're going to set a certain target and that's going to be it. You have anything to say about that, Howard? I think our tariff policy around the world has every country in the world coming in and talking to us. It is incredible. We had country after country in yesterday. Country after country. Actually, yung ginawa ni Trump mga kapatid, parang napasunod niya, lahat ng mga bansa at nakipag-usap sa kanya. Ibig sabihin talaga, dito makikita mo na nagdo-dominate pa rin mga kapatid ang Amerika bilang pinakamalakas na bansa sa mundo. Kasi after niyang magpataw ng taripa sa iba't ibang mga bansa, sabi nga gano'n, country after country, nakikipag-usap sa kanila at hindi naiiba doon ng China. Malaki lang sila, sabing gano'n ng White House, di ba? Higante lang ang China, pero tulad ng ibang mga bansa, di ba, kung hindi ka makikipag-usap sa amin, sabing gano'n, at magre-retaliate ka, lalo pa naming tataasan yung taripa mo. At yun na nga ang ginawa ng Amerika dito sa China. Mga tol, sinubukang pumalag ng China, sinubukan nilang mag-retaliate, tinaasan din nila yung taripa ng Estados Unidos sa mga US goods papasok ng China. Kaso, hindi yan ininda ng Amerika at imbis na, alam mo yun, gumawa sila ng hakbang, o sige, tigil na natin to. Hindi, mas lalo pa nilang tinaasan yung taripa, mga tol. At eto na nga, humantong na nga mga kapatid na nagsalita na ang China, o sige, hanggang dito na lang, hindi na kami papatol pa sa kung anong gustong mangyari ng Amerika. Pero ngayon, ito kinukumpirma na nga ni President Trump na kinakausap na siya o tumawag na. Ilang beses na daw siyang tinawagan ng mga matataas na opisyal ng China. We are confident that we will work out something with China.
Tumangging magbigay ng pahayag si Trump kung nakausap niya ba si President Xi Jinping, ngunit tiwala siya na may magagawa sila upang magkasundo ang dalawang gobyerno. Well, kahit hindi naman niya makausap si Xi Jinping eh. 'Di ba? Lahat naman ng kilos ng mga tauhan ni Xi Jinping, mga kapatid, alam niya 'yon, komunistang bansa yang mga yan eh. Kahit yung mga ginagawa ng mga Coast Guard nila sa West Philippine Sea, alam niya 'yon. May direktang utos siya sa mga yan. Hindi rin nilinaw ni Trump kung tataasan ba o bababaan niya ang 145% na trade tariff na kanyang ipinataw sa China. I have a very good relationship with President Xi, and I think it's going to continue. And Pretty good relationship eh, no? After mo makipag-trade war, pretty good relationship eh, no? Ito talaga mga politikon to eh, no? I would say they have reached out a number of times. And He or they? well, the same. I view it very similar. It would be top levels of China, and if you knew him, you would know that if they reached out, he knew exactly. He knew Oh, diba? everything about it. He 'Di ba? Tama ako. At kung sino man na makausap niya sa mga top officials ng China, parang kausap niya na rin si Xi Jinping. If you knew him, you would know that if they reached out, he knew exactly. He knew everything about it. He runs it very tight, very strong, very smart. And yeah, we're talking to China. Matatanda ang sinabi ng US na maaaring umabot sa 245% bigat ang nun. ipapataw nilang tariff sa China dahil sa kanilang retaliatory actions. Nauna nang sinabi ng White House na China ang dapat na gumawa ng deal sa Washington at hindi ang US sa China. Pinaluhod eh. Pinapaluhod ang China, mga tol eh, no? Yung bullying bansa, no? Pinapaluhod eh. Bumuelta naman ang China kung saan sinabi nilang pilosopiya ng kanilang pamahalaan Gaslighting at its finest. ang makipagsosyo sa kanilang mga kaalyado at hindi makipaglaban sa kahit anong bansa. Gaslighting. 拆墙，面对外部的不确定性， In the face of external uncertainties, China will insist on joining hands rather than throwing punches. Wow! Wow! Dumedepensa na agad, mga kapatid, no? Hindi nila maamin na wala, talo sila eh. 中国将坚持握手，而非挥拳， Tearing down walls instead of building barriers, connecting instead of decoupling. 拆墙而非筑垒，连通而非脱钩。我们将继续 We 不 will 断做 continue 大 to expand 贸 the 易的 circle 朋 of 友 trade 圈， friends, 做强 become 投 a 资的 stronger 盈利 magnet 场， for investor 以高质 develop 量发 with 展 high 和高水平 natakpan na eh. 的对外开放，为世界经济注入更多的稳定性和正能量。 Well, alam naman natin, mga kapatid, kung ano ugali nitong China, di ba? Siyempre hindi nila sasabihin na wala, talo kami, ganyan-ganyan eh. Magagaslight na lang yan, mga tol. At yun daw ang kanilang filosofiya, di ba? Makipagsosyo, mga tol, at hindi pa mag-throw ng punches, sabing ganun. Samantalang yung mga unang hakbang nila, retaliatory. Tapos nagpahayag pa sila, mga kapatid, kung naaalala ninyo, kung gusto ng Amerika ang gera o kahit na ano pang gera yan, handa kaming lumaban hanggang sa kahuli-hulihan. Sabing ganun, mga tol, ng China. Sa kanila nang galing yun. O ngayon, eto, filosofiya nila, o di ba? Sino mga pinaglololoko nila? Eh di sila rin mismo. Anyway, mga tol, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.